we go by it legally, walang value yung testimony ni Saldico. Sa totoo lang, sa ginagawa ni Saldico, maliban sa nire-rescue niya yung sarili niya, yung culture of impunity dito yung parang binabaliwala na lang natin iba pang mga na-involved. Ang strategy ni dating Congressman Saldico ay hindi lang init sa magdamag, scorch earth policy. Bahala na kung sino ang tatamaan. This is really a bad written script, no? Kahit sa Metro Manila Film Festival, hindi aabot, no? Kahit yung mga double showing dyan sa Quiapo dati, sa Santa Cruz. Naalala mo yun? Sherwin? Naalala ko yun. Alright, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga fans at nakikinig dito sa nanonood dito sa The Dean's List. Nandito na naman tayo sa isang episode ng ating The Dean's List. At again, mainit na naman itong nakaraang linggo, ano? Ang dami na namang mga pasabog dito. Sabi ko nga, tumatanda na naman tayo ng 2 taon pagka nanonood tayo ng politika ng Pilipinas, no? Again, makakasama na naman natin dito sa episode na to ang dalawa sa pinagpipitaganang mga dekano ng universidad dito sa Pilipinas, sa Maynila, no? Nandito si Dean Ed. Dean Ed, pagbati para sa ating mga manonood. Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po at magandang araw sa lahat. I'm Dean Ed Tapia of the University of Makati. Nandito din si Dean Gary. Dean Gary, batiin mo naman yung ating mga fans. Magandang lalaki po kami lahat dito. Magandang araw po sa ating lahat. And of course, we would like to share our thoughts again sa mga nagbabagang issue dito sa Dean's List. Alam mo, Dean Gary, maisingit ko lang, yung tsahing kong fans natin dito sa The Dean's List, tinatanong ko, sino ba yung isang din doon nakamukha nung ni Orestes Ojeda? Yung ganun na tanong, ano? Si Dean Gary. Alam ko, Alpianido. Alpianido. Patay na yun, mare. Parang yan. Oo, mare, sumalangit na yun, no? But anyway, again, welcome sa ating mga masugid na taga-subaybay dito sa The Dean's List. Again, ito na naman po tayo, no? Nakita nyo naman yung The Trilogy ni dating Congressman Saldico, no? Again, may pasabog na naman siya, no? Maski natapos na yung malalaking rally at meron na namang nakaakbang malaking rally ngayong November 30, no? Patuloy sa pagpapasabog ng mga revelation itong si dating Congressman Saldico. At dito nga sa kanyang huling pasabog ay idinamay na niya si Majority Floor Leader ng House of Representatives, walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. Ngayon, kilitiin ko ng konti yung inyong mga isipan, Dean Ed at Dean Gary. Anong masasabi nyo rito sa latest na pasabog ni Saldico? Sige, Dean Ed, umpisahan mo na. Okay, sige. If we go by it legally, walang value yung testimony ni Saldico kasi hindi naman under oath, there's no threat of for example, makasuhan siya ng any kind of violation that may arise out of it. In other words, walang responsibility na nakaakibat dun sa mga statements niya. So, hindi ko pa din siya ma-assignan ng any kind of real value at all. Ngayon, yung mga binabanggit niya na ganyan, madaling magsabi ng ganun eh. It's very easy to make accusations at this time kasi nga, yung mga statements mo does not carry any kind of responsibility. I wouldn't be surprised kung magkaroon pa ng mga plot twist ito, lumaki yung mga amount, tapos madagdag pa yung mga names. No, ngayon papunta na kay Majority Leader Sandro Marcos. Who's next? Si FL? We really don't know eh. Hindi natin alam kung ano yung kasunod na kabanata dahil naging entertainment na lang itong ginagawa ni Saldico. So, where's the governance in here? Where's the accountability angle? No? So, yun yung tingin ko doon na Doc Sherwin. Alam mo, spot on yung analysis mo, Dean Ed, habang pinapanood ko nga itong video ni Saldico, no? Parang siya, no? Yung may script na sinusunod, no? Para siyang may mga episode, yung para siyang teleserye, no? Which led me to believe na ito, no? May nagdidirektor
no? Planado, may script na sinusunod at yung release niya, yung timing ay kaduda-duda din, no? Kasi itinataon niya dun sa mga malalaking pagkilos. Ngayon na nais nating marinig, of course, yung pananaw dito ni Dean Gary. Dean Gary, ano sa tingin mo yung expose ngayon ni dating Congressman Saldico? Katulad ng sinabi ni Dean Ed, no? Para nga itong trilogy, tapos sa Star Wars, merong back episode, tapos merong future episode. So, ano pa hinihintay natin? Hanggat hindi naman ito talaga na under oath, hindi naman under oath talaga si former Congressman Saldico, pawang makakwento na lang ito na walang kabuluhan para sa ating lahat. At katulad nga nung sinasabi ni Dean Ed kanina, ang intensyon na lang talaga nito ay hindi naman talaga mag-create ng magsabi ng ebidensya, kundi ng kontrobersya para mas lalong ma-inflame, mas lalo pang uminit yung apoy ng mga galit ng mga tao. Ang problema natin, sa totoo lang, sa ginagawa ni Saldico, maliban sa nire-rescue niya yung sarili niya, no, yung culture of impunity dito, parang binabaliwala na lang natin yung iba pang mga na-involved. Ibig sabihin, nagtuturo ka na lang ng mga tao na basta ituro mo nang wala namang basihan. Tapos in the hope na ma-arbor mo yung ibang mga tao na hindi dapat ma-involved. Na talaga namang involved in the first place sa usapin nga ng flood control. Kaya nga yung maganda yung hamon ni Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ano na ba si Saldico? Journalist o truth seekers o simply destabilizer na? Kasi uh, it's really a badly written script, hindi convincing, and at the same time, punong-puno ng pagdududa. At alam mo na tina-timing niya ito sa mga okasyon na mas lalong tumindi yung galit ng mga tao kung yung mga maniniwala sa kanila. Pero I doubt if these videos will mobilize people and attract people, no, to really protest. But of course, ang sinasabi naman natin dito sa Dean's List, we demand accountability kahit sino man siya. Pero accountability na hindi sino-sino ang bawat dapat isino, pero accountability na may transparency. At the same time, ang layunin talaga ay ma-end itong culture of impunity na nasimula noong nakalang administrasyon. Siguro ang takeaway ko doon sa sinabi ni Dean Gary, ano, yung tila pinapag-alab na lang ang damdamin ng ating mga kababayan dahil nga mainit ang usapin na ito, no? Kumbaga, ang strategy ni dating Congressman Saldico ay hindi lang init sa magdamag, no? Ito ay scorch earth policy, no? Bahala na kung sino ang tatamaan. At ngayong linggong ito, si Congressman Sandro Marcos, sino pa kaya ang pwedeng targetin dito, Dean Ed, ano? Dito sa ganitong klaseng scorch earth policy, no? Sunog bahay ito, Dean Ed, di ba? Yeah, well, obviously, sa akin, maliwanag na yung maliwanag na yung trajectory ng gustong mangyari ni Saldico eh. Number one, he wants to be useful to those who might benefit from any kind of destabilization against the government. Ano naman yan eh. Hindi mo kailangang maging Dr. Sherwin Ona para maintindihan ito eh. Kahit mga ordinaryo nating kababayan, kitang-kita naman yan eh. So, sino ngayon ang patron saint ng mga kaibigan natin who might benefit from a possible destabilization in the government? So, siya ngayon ang poster boy. Dati, vilified na vilified siya. Pero ngayon, since the narrative sort of fits what they want to hear and what is going to work for them, so ano na siya ngayon? Niño Bonito in that group. Kaya, ang tingin ko, yung mga susunod niyang babanggitin dyan would be those that would support that narrative. Kung ano yung mga call nung mga coming from that particular sector, whatever fits that script, yun yung mga susunod natin. So hindi ako masusurpresa if sasabihin na niya, ang mga nakausap niya is, for example, si First Lady or whoever, no? Kaya lalo na, sabi nga niya, abangan ang part 3. So para ba talagang nagtititilate
instead of exacting accountability, na-reduce na lang lahat into a showbiz affair or an Yan, entertainment affair naging na teleserye na, Dean Ed, eh, no? teleserye Parang, na. Yeah. yeah, ano, teleserye na ito, pwede nating bigyan ng pamagat, eh, no? The Redemption of Saldico, no? Ano masasabi mo dyan, Dean Gary? Badly written script, if you ask Bad. me. Yeah, totally agree with that, Dean Ed. Dean Gary, baka gusto mong dagdagan yung teleserye twist na yon, ano? Hindi, iniisip ko nga tuloy, ano yung mga movies noon na pwedeng makapture nitong pangyayari, no? Para bang yung mga movie nila Eddie Garcia, no? Yung mga may May title lamok. ako dyan. May Ano, title may ako lam dyan. May title ano, ako. ano title mo dyan? Ang katotohanang hinugot sa aking tadyang. Pare, okay ba? Ah, Pero tingin mo din, Gary, no? Magre-resonate ba to sa mga tao? Tingin mo? Sabi ko nga ay yung mga taong maniniwala dito, yung mga taong nagtakwil din kay Saldico na ngayon ay naniniwala na, no? Sabi nga ni Dean Ed kanina, mukhang siya ngayon na nagiging patron saint, no, ng mga taong sumusuporta para sa magiging beneficiary sakaling matanggal si BBM o magsimula yung destabilisasyon sa administrasyong ito. So kung siya ay patron saint, iniisip ko tuloy, di ba? Ang si Saint Thomas More, di ba? Hindi magandang ang background niya no? Talagang he was involved sa lahat ng mga vices, ugal, babae. Pero si Saint Thomas More ay nagsisi at mayroong pag-amin ng kasalanan. Pero si Saldico, wala talaga from the very beginning Parang hugas kamay. So ah, Dumaan lang sa kanya. yun nga So parang ang hirap talaga hindi talaga kapani-paniwala. No? Sino ba naman ang tao na merong sasama sa isang krimen at sasabihin mo ay hindi, dumaan lang ito sa akin. And at the same time, bilyon-bilyon o umabot na nga sa trilyon ang mga halagang allegedly ang nawala dahil sa issue ng flood control. So, again, this is really a bad written script, no? Kahit sa Metro Manila Film Festival hindi aabot, no? Kahit yung mga double showing diyan sa Quiapo dati saka sa Santa Cruz. Naalala mo 'yon? Oh, Sherwin, naalala ko yun. hindi 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 aabot sa ganung level ng pelikula no? Yung Pito-Pito movie, di ba? Tama, Pito-Pito tama. movies. Siguro ST. No? Yung mga ST movie dati, no? Titillate siya eh. It was, Oo, Titirating lang, baka gano'n. No? ST movie siguro ng mga 90s, di ba? Yun yung mga ganyan. pinapaano talaga yung tao eh. Halatang halata mo eh na Pero walang kwenta pinapakamon eh. afterwards. Oo, ganun lang. Anyway, siguro may isa pang ano na issue no na kailangan din nating pagbigyan pansin ano itong in the past few days, 2 days ago siguro or a day ago, nag-announce sa si Presidente nung mga, nakasuhan ng mga DPWH officials at saka, of course, nakasuhan din si former Congressman Saldico. Sunod-sunod na yung pagpapakaso at papag-aresto ditong mga DPWH officials ito. Ano sa tingin nyo ang move na ito? Ito ba ay nakakadagdag sa konfiyansa ng mga tao, sa credibility ng effort ng gobyerno natin o ito ba ay a little bit kulang? okay. Tinimbang ka ngulit kulang. No? Ano sa tingin mo, Dined? Okay. Ako, ang tingin ko, if it ends there, wala na, uwian na. Kasi there too much of parang minor personalities dun sa show, kaya hindi yan sapat. As a start, okay. Remember, wala pa tayo dun sa deadline na na binanggit nila that there would be some major arrests that would be happening. So, nasa November pa lang tayo at papunta pa lang tayo sa December. I think the deadline was December 15. So, hintayin natin. Okay? But this is a good start already. However, it's not going to be enough. Kailangan talagang merong big fish na hihimas ng rehas come Christmas time. I think pag ginawa yon, it would really help give a lot more credibility to all of these investigations against the flood control project. So, kulang ngayon, but I'm still optimistic. Hinihintay ko pa rin yung mga araw. Nagbibilang ako how many days to go until the deadline and doon tayo magtutuos.
Yeah, I totally agree with that observation, Dean Ed, no? Maski ako no. Yeah. Yeah, these are small fry kumbaga, but Yeah. it's a start. Oo. Magandang umpisa kaya lang masusustain kaya to. Dean Gary, lipat ko sa iyo. Ano sa tingin mo? Pareho din ba yung Oh, pananaw mo parang dito? pag nanonood ako ng mga movie ni FPJ dati, di ba? Yung mga unang nilulusob, yung mga nasa unahan, yung mga nasa front guard. So, parang ganun pa lang ang nangyayari, no? Hindi kagad inatake yung mga what we call nga yung mga big fish or fishes dahil baka madami sila. Kaya sana masustain din, no? It can be a good start pero sabi nga, paano kung yung pelikula ng Magnum 357 namatay si FPJ kaagad. So ang hirap naman nun, no? So wag naman dapat gano'n na matigilan kaagad sa mga iilang mga individual at iilang mga kawani ng DPWH. Kasi at the end of the day, alam mo natin, of course, instrument ng DPWH, pero may mga lawmakers, may senador, may congressman, at kung may mga cabinet secretaries na involved, eh dapat talaga itong ma-uncover, mapangalanan, at makasuhan. No? Sana magtuloy-tuloy. At we're still waiting na hopefully this coming December, katulad ng mga naipahayag ng ating pamahalaan, eh may mga malaking mga makakasuhan sa usapin na ito, no? At inaantayan ng mga tao dahil hindi huhupa ang galit ng mga tao kung ito lang ang makukulong. Alright, ang taas din kasi ng promise, no, ng promesa ni President Marcos at saka ng ombudsman na rin, ano, na may mga malalaking tao, actually, sila na nga nagsabi, no, ang ombudsman na nagsabi ng mga senador nakakasuhan, no, come December, no, kaya inaantabayanan nito ng mga kababayan natin, no, kung talagang mangyayari ito. Pero panghuli na lang siguro, ito bang involvement ng mga malalaking taong ito ay sa tingin nyo nagfu-fuel din ng destabilization dito sa nangyayari ngayon, no? Yung kaya marami ang tumututol din, ano, on the sidelines dito sa corruption campaign ng ating pamahalaan. Ano sa tingin nyo? Hindi ba Well, mahirap isipin 'yon? ah, siguro ang pwede nating gawing pagtingin dyan is it contributes to the gravity of the issue na ganito pala kalawak ito, no? But I think dun sa destabilization efforts, Doc Sherwin, naghahanap yan ng may mga oportunistang naghahanap ng pagkakataon and parang sa paningin nila nagkakaroon sila ng pagkakataon ngayon na sumakay dun sa issue. Okay? Given the gravity, given the scope, given the names of those who are involved. Pero as correctly done by the President sa usaping corruption, sinimulan niya yan remember, in the SONA? So talaga kailangan niya yan tapusin. That is his marching orders. Pag hindi niya yan tinapos, yung administration niya would be, would be getting a lethal blow, if you will. Kasi remember that he was the one who started this. Kaya ito, na umabot na sa ganito. So, yung involvement ng mga malalaking tao, I think, contributes to how grave the situation is, and we have to see it to its logical conclusion. And sa mata ng mga tao, the logical conclusion would be yung mga binabanggit natin na hihimas ng rehas na bakal pagdating ng Pasko. Yeah, oo. Inaantabayanan nga yan, Dean Ed. Ano? Dean Gary, baka gusto mong panghuling pananaw dun sa issue ng destabilization. Ang nakikita ko dito, syempre yung mga na-involved, ah, mas madali para sa kanila na mag-audition sa posibleng makinabang sakaling bumagsak itong administrasyon ito. So, that's why I'm sure baka may mga feelers na mga pag-uusap na. Katulad nung nangyari kay Saldico, di ba? All of a sudden, kung talagang seryoso naman sa yan na isiwalat or talagang gusto niya maging whistleblower, from the very beginning, dapat lumabas na siya. Or nung pinatawag siya, umuwi na siya. But all of a sudden, ngayon ay naglalabas siya ng mga impormasyon na maaaring, sabi nga natin, makapag-fuel ng galit. At the same time, i-redirect kung sino ba talaga ang may kasalanan nitong flood control at sa issue at malawakang korupsyon sa ating bansa. So, I think it's very important also na mapabilis din itong disposition itong mga kasong to para maiwasan na itong mga backdoor negotiations
at yung audition fees nitong mga politiko na may na-involve or may involve sa flood control ay humihingi na ng padrino. Nagsimula kasi tayo kay FPJ kaya humingi na ng padrino, no, para hindi sila gaanong mawalan ng pagkakataon na maabsuelto o hindi man ay mamitigate yung kanilang mga kaso. Alright. Ngayon dumako na tayo dito sa ating traditional part ng ating no. Ang pag-grade no ng ating mga dekano at kasama na rin po ako na mag-grade sa current actions ng ating pamahalaan. Umpisahan siguro natin kay Dean Ed. Dean Ed, anong grade na ibibigay mo sa ating gobyerno ngayon? Ang grade ko ngayon, based on the current progress of ng ating pamahalaan, siguro okay na sa akin bigyan siya ng grade na pass or satisfactory. Kasi nakikita naman natin yung seriousness, hindi naman sila nagpapacute. In fact, they've made bold statements already. Yung hinihingi natin dati na meron ng makasuhan, nakasuhan na nga, they were able to produce some results. Meron ng mga nakakulong ngayon. There were several warrants of arrest that have been issued by the responsible courts, and I think it's a good start. However, yung grade na pass na yan, it can still be improved. Baka pwede pa yung with flying colors later on kung masusustain nila yung initiative na humanap ng hustisya para dito sa flood control issue na to. Dean Gary, ano sa tingin mo? Pasado ba? Baksak o with flying colors? Dahil may mga nahuli na at nagbigay na ng red notice, pwede ko nang bigyan ng pass or satisfactory yung ating administrasyon. Katulad kami ng grade dito ni Dean Ed. So, hopefully maging building block nga itong nangyari this week at mas ma-intensify pa next week and in the coming weeks. At sana maabot ng gobyerno yung kanilang deadline na by the end of this year, meron tayong mga malalaking individual, makapangyarihang mga politiko na makakasuhan na talaga at makukulong. Yun naman ang Christmas wish ng ating taong bayan ngayong 2025. Alright. Salamat Dean Gary. Ako naman sa isang banda ay pareho rin ng grado, pass or satisfactory. Pero dadagdagan ko ng konting caveat yung aking grade, conditional pass, Meron kami niyan Dean Ed, yung conditional pass. Sa ngayon, nakikita natin na may mga paggalaw nga at nakaka-build ito ng confidence dun sa effort ng ating gobyerno. However, sa isang banda, kailangan na matupad nila yung kanilang pangako na mas malalaking mga isda ang mahuhuli o ang maikukulong pagdating ng second week of December. Okay, with that, pasa ko na kay Dean Gary. Again, this is Dean Gary Adorjanicio from De La Salle Campus Pinil. Professor Sherwin Ona po from De La Salle University. So thank you very much for everybody for patiently going with us in this journey. So ang masasabi ko lang is sa ating mga Kadins list, ang totoong leadership is not just about getting those trending results, It's really about transformation. So ang hamon natin sa ating mga tagapakinig ay they have to make good choices, they have to protect their integrity and elevate the conversation. So let's keep asking the hard questions and keep pushing for better. So this is Dean Ed Tapia of the University of Makati, and this is the Dean's List.